How do you live? Paano ka aalis dito? From comfort zone to your courage zone. Ito na. There are only 2 steps. Dalawa lang ho. Ito yung una. Define your success. Sabi nyo nga. Second is step on the edge. 2 steps to go into your courage zone. Define your success. That is step 1. What do you really want? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano nga ba ang gusto ko? Nako, pag-iisipan mong mabuti yan. Ano pa? Wala na kasi yan dito. Nandun na yan sa courage zone. O ito, para mas clear. How will you know what you really want? Begin at the end. Pag sinabi kong begin at the end, ito po ang tatanungin nyo sa sarili nyo. Ask yourself, what you want to hear from your friends and family at your funeral? Anong gusto mong sabihin nila sa iyo habang ikaw ay nasa ataol mo? Yung sisilip silang ganyan. Anong gusto mong sabihin nila sa iyo? Maging ganun kang tao. Sisilip yung mga kaibigan mo. Sabi niya, grabe, ang galing niya talaga mag-makeup. Bago mamatay siya, nag-makeup na sarili niya. Kung yun ang gusto niyo, mag-makeup ka. Ay, naku, maging makeup artist ka. Kung yun ang gusto mo. Gusto niyo ba pag silip nila, sasabihin nila, grabe, ang sexy pa rin niya. Ay, di magpaka-sexy ka. Anong gusto mo pag silip sa'yo, sasabihin, this is the most generous person I have ever known. Uy, be that person today. Anong gusto mo? Define your success. Ako gusto niyo malaman kung ano gusto kong sabihin niyo pag ako'y namatay. Yung sisilip kayo. Gusto niyo malaman? Pilitin niyo ako. O sige, pinipilit niyo ako eh. Ganito ha, pag silip niyo at ako'y nandun na sa ataol ko, itong gusto kong marinig. Pag silip, huy, gumagalaw! Buhay pa si brother! Ha? Yun ang gusto ko. Ha? What do you want? What is success for you? Iba yan sa katabi mo. Yan ang una. Para ano? Umalis ka na dito. Kasi pag hindi mo alam, akala mo okay ka na rito eh. Dito na lang ako. Ulitin ko. This is the most common regret of old people. So if you are here listening and you think you're old, ay, pakinggan mo ang sinasabi ni Lord sa iyo. Baka masyado ka ng komportable sa buhay. Pwede na. Okay na yan. Malapit ako din ni Lord. Sayang, oh. Parang ka nakakulong na rito. Ang dami pang pangarap ni Lord sa iyo dito. Napakadami. Ito yung pangalawa. Explore the edge. Doon ka sa edge. Titingnan mo talaga yung edge. Explore it. Anong ibig sabihin yan? You know, a lot of people want everything clear before they act. Bago kumilos, dapat klaro. They will never succeed in life. Why? Because everything will never be clear. Aalis lang sila rito kung klarong-klaro na yun. Ayaw umalis. If you want to succeed big time, you have to act before everything becomes clear. Obviously, you will make a lot of mistakes. But that is important. Napakahalaga niyan because through your mistakes, the path will become clear. I believe in this statement. Action precedes clarity. Sabi mo ngayon, after this talk, lalabas na ako. Tama na to. Lalabas na ako dito sa komportableng ito at ako'y mangangarap muli. Kaya lang, hindi klaro. Action precedes clarity. Tingnan niyo ako. Labas na nga ako. Tapos lapitan mo. Lapit ka. Ay, magugulat ka, nagiging klaro. Palapit ka kasi ng palapit. Pag malayo, hindi mo makikita. Hindi mo matatana. Ang layo eh. May nakita na kayong pogi. Naglalakad. Tapos hindi kayo sure, pogi ba siya? Di ba? Kasi parang layo eh. Ano gagawin mo? Lalapitan mo.
Paglapit mo, hindi pala. Diba? Magiging klaro kung lalapit. Action precedes clarity. The whole Bible is a story of God calling people out of their comfort zone to their courage zone. Oh, ito yung una. Tingnan nyo. Sino po yan? Anong Santa Claus? Parang gusto mo na magpasko. No? This is Abraham. Alam niyo yung buhay ni Abraham? Grabe. Abraham was very comfortable in the land of Ur. Nandoon siya, komportable doon sa kanyang bayan. Kung saan siya pinanganak. Nako, he was born there. He played patintero there. No? He got married there. All his friends were there. All his memories were there. But one day, God said to him, migrate to Canaan. Iwan mo yung lugar mo. Punta ka sa lupang pangako ko sa iyo at sa magiging mga anak mo. Alam mo ginawa niya? Iniwan niya to. Lakad siya. Lakad. Comfort zone to courage zone. O, ito pa. Sino yan? Moses. He was a prince. Prinsipe. Diba? Napulot ng anak ng Pharaoh. Ay, prinsipe. He lived in a palace. He had servants serving him 24 hours a day. Ay, komportable. But one day, God called him to go into his courage zone. And he asked him to lead the entire nation of slaves out of Egypt, through the Red Sea, through the desert for 40 years. And last, Peter. Peter was very comfortable. Ay, komportable. Bakit? Mangingisda. Alam niyo si Peter, yung kapatid niya, fisherman. Yung tatay niya, fisherman. Yung grandfather niya, fisherman. All his ancestors were fishermen. His life was very peaceful. Araw-araw, sige lang. Buhay naman ako eh. He saw himself as a fisherman retiring at an old age. But one day, Jesus was passing by and invited him, you will now become fishers of men. Naku, buti kung yun lang. Jesus even invited him to walk on water. Ay, alis sa comfort zone yun. And then he became our first Pope. Question. Where do you live? Nandito ka pa rin ba? O nandito ka na? Tingnan niyo yung katabi niyo. Hulaan niyo lang. Mahal na mahal ni Lord yung katabi mo para pagsisihan niya bukas.